this morning. Few days from now, March na. Napakabilis po mga kapatid ang February, no? Kailan lang tayo nag-New Year, and then dumating po yung February, and then maya-maya ay na kaagad, March, no? Hindi lang natin na malayan. Alright, okay? So, ayop, lahat nasa loob na po, at pag time po ng preaching, pakiusap ko lang, wag na tayo magsige labas. Wag na tayo sige tayo upo para di tayo ma-distract. Kung ang mga Muslim, Ramadan nila, nag-start nung 19, okay? Yung mga lalaki nasa harap, mga babae nasa likod. At once po nagsimula sila, wala na pong tatayo dyan. Magtayo lang yan sila pag break time na. O ganun po mga kapatid. So sana ganun din sa atin. Dapat seryoso tayo pag nagsasamba tayo. Okay? So para dali matapos si pastor, pag may nakita ko yan, tatlong bagay, pag may nakita ako, mag-stop na ako dito. Una, pag may nakita ako gadoko-doko, mag-stop na ako. Ibig sabihin, wala na kayong gana. Oo. Pangalawa, pag may sige kwentuhan, mag-stop na ako. Ano pang saysay ko dito magsalita kung sige kayo kwentuhan dyan? Para lang ako silang plaka na walang nakikinig. Kaya kasi nagkakwentuhan kayo dyan sa inyo, upuan. Anong kwenta magsimba tayo dito kung magkwentuhan lang pala tayo sa loob? Di ba dapat tayo'y makinig ng salita ng Diyos? Dapat ang ating purpose dito, kausapin tayo ng Panginoon. May paraan, may oras para mag-usap sa labas. Pero dito sa loob, ang Diyos ang kausapin natin. Hindi ang katabi mo, hindi yung nasa likod mo, hindi yung nasa harap mo. May panahon po para dyan. Kahit ano yan ka-emergency, mamaya na lang. Kung may magutik-kutik sa likod, pwede mo sabihin, sis, pwede, mamaya na lang. Kasi preaching time pa po ngayon. Dapat doon tayo nakafocus. Tama po ba? Kaya pag nag-usap kayo dyan, bababa na ako dito, papasok na ako sa office, bahala na kayo. Magtapos. So at least maliwanag, amen? Pag dapat dito tayo sa loob, seryoso po tayo. I appreciate mga magulang, kasama ninyo, apo, anak ninyo. Pero pakiusap, ating i-control, sabihan natin, anak, huwag kayong mag-ingay. Nandito tayo sa simbahan, makinig po tayo. Amen po ba? Okay, so di tayo magtagal para medyo maaga tayong matapos. Purihin ang Panginoon, hindi masyadong mainit. Salamat, binigyan tayo niya ng magandang panahon last week, pinaulan niya. Salamat ating mga tanom kahit papano. And kanina habang papasok kami o diyan kami sa Barrio 2, sa crossing 2, napansin ko walang traffic light. I don't know sa mga video huli na dumaan po diyan, sabi ko pambihira, baka brown out ngayon sa church. So medyo nag-worry ako, sabi ko baka brown out. Sabi naman ni Ma'am Vic, okay lang kahit brown out, basta hindi lang mainit. Sabi ko parang, bakit okay? Walang okay pag brown out. Kasi sabihin mo di mainit, madilim naman. Hindi naman mainit, pero wala tayong microphone, kawawa si pastor. Wala pa rin okay pag brown out. Kaya yung ating project sana na solar panel, sana matuloy. Para may sukutiko man wala, ay wala pong kapatid, no? Wala pong harang, wala pong hadlang ang ating electric power. Chapter number 9, Book of Acts. Magsitayo please. And pakishare po. Salamat by the way, no? Magiging binan po ni Brother Rolando Jr., Brother Boknoy. Nagbisita po kami kahapon doon sa Barrio 6, doon po sa Nava family. At na-invite natin sila and thank God, nandito po sila, Mr. and Mrs. Nava. Sila po yung kapatid, yung may anak na disgrasya sa Barrio 6. At naka-funeral service po tayo doon noong mga 3 weeks ago, no? So, patuloy natin ipag-pray ang Nava family, nawalan sila. Kapatid ni Danica, si Dana po, mga kapatid. Okay? Alright, chapter number 9, Book of Acts. Book of Acts, chapter 9, 36 and 42, verses 36 to 42. Nagkaroon po kami dito ng devotional, sa aming Saturday devotional. A few weeks ago, na-share ko po ito sa aming devotional. But nais ko po mga kapatid, na-share sa ating lahat kasi para po sa akin ay blessing din po itong salita ng
Panginoon. Chapter number 9. Okay, sabay-sabay nating basahin verse 36. Umpisa po verse number 36 until verse number 42. Alright, andiyan na po kayo? Okay, chapter 9, Book of Acts, ready, go. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and deeds, which she did. And it came to pass in those days that she was sick and died. Whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. And for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. 39. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him, weeping, and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all forth, and knelt down, and prayed, and turning him to the body, said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her her hands, and lifted her up. And when he was called the saints and widows, presented her alive. 42. And it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's come to the Lord in prayer. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan, sa iyo pong presensya, sa iyong pangalan, kami lumalapit sa pamagitan ng banal na Espiritu at sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Christ. Kami humihingi, Panginoon, ng gabay, tulong, pag-unawa ng inyong mga banal na salita. Ito ay spiritual. Hindi namin ito maintindihan, Panginoon, sa sarili naming kaisipan. That is why, Lord, hinihiling namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin, Lord, ng understanding. I-open niya, Lord, ang aming knowledge. I-open niya ang aming understanding upang ma-appreciate namin ang mga truths at ma-appreciate namin ang iyong salita. Pagpalain niyo, Ama, ang bawat isa. Pagpalain niyo ang inyong mensahe na ito ay magbigay ng kaluguran, magbigay ng kalakasan, katibayan, pagiging matatag bilang Kristiyano, at higit sa lahat, aming maisabuhay, masunod ang halimbawa, ang magandang halimbawa na binigay sa amin, Lord, ni Dorcas. Bagamat siya patay na, more than 2,000 years ago, subalit ang kanyang halimbawa, ang kanyang example, Panginoon, ay buhay sa aming mga puso. Kaya ngayong umaga, sana may makita kaming positive traits at of course, Lord, mga principles sa Bible na aming maisabuhay, aming masunod, Panginoon, upang kami ay maging katulad din po kay Dorcas. Maraming salamat, bigyan niyo lakas, and Lord, and wisdom and boldness ang iyong lingkod sa Lord, pagbahagi po ng iyong salita. As we go on, I pray na alisin yung mga antok, alisin niyo, Lord, ang mga bagay na siya magpapawalang gana sa aming pakikinig. Salit, tulungan niyo kami maging excited at makinig ng taimtim, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, may focus po kami. And this I pray in Christ's name. Amen. And amen. All right. So, medyo delay po yung ating screen, But anyway, okay, ito po ay sabi ng Bible, ang pangalan po ni Dorcas, mga kapatid, or Tabitha, sa ibang pangalan ay Tabitha. Pero tinawag din po siyang Dorcas. Dorcas. And makita po natin ang kanyang buhay, gidescribe po dito sa Bible kung sino po si Dorcas. Now, sabi ng Bible, ang lugar po ni Dorcas, taga saan po siya? Taga Joppa. Now, there was at Joppa. I don't know kung ano itong Joppa ngayon, kung sa, ngayon, Brad, parang may lugar pa din na, sa Israel, parang Jaffa. I don't know kung yun yung old name ng Joppa. Pero marang Haifa o Jaffa. Marang may city ang Israel. Kasi ang city nila, Jerusalem, ano pang sunod? Tel Aviv. Ano pang mga famous nila na
Tel Aviv, I think, yun yung business city nila. Yun yung, kumbaga sa atin ngayon, Makati. O, andyan yung ano. Tapos may isang city, nakalimutan ko, yun yung famous ng tourist spot nila. Nandun yung maraming turista. Buong mundo, doon pumupunta po, mga kapatid. At medyo malapit po siya sa Sea of Galilee. Okay? Sea of Galilee. Okay, now, Joppa po, sabi ng Bible, ang lugar po ni Tabitha, binigyan tayo ng clue, is from Joppa. At sabi ng Bible, she was a disciple, a certain disciple named Tabitha, which is by interpretation is called Dorcas. At sabi ng Bible, verse 36, this woman was full of good works and deeds which she called. Now, the Bible, mga kabiyanan, okay, mga kapatid, alright. The Bible often highlights great preachers, prophets, and apostles. But Dorcas stands out because she is remembered not for her words, but for her works. Mostly sa Bible, mga lalaki ang gina-highlight, Elijah, Elisha, David, Solomon, sino pa, Brad? Mga great preacher, great apostle, great prophets. Mostly sa Bible, yun yung na-highlight. Pero ngayong umaga, thank God, may babae nag-highlight din. Hindi dahil preacher siya, hindi dahil sa kanyang salita, but the Bible says, but her works. Sumikat siya, nag-stand out siya, na-highlight siya, na-emphasize si Dorcas, hindi dahil sa kanyang salita, but like I said, because of her works, she never preached, hindi po siya nag-preach ng sermon, yet her life preached loudly. Dorcas shows us that faith expressed through love leaves an eternal impact. Amen? Na kahit di ka preacher, kahit di ka pastor, kahit di ka missionary, Sunday school teacher or choir, pwede ka magkaroon ng eternal impact sa buhay mo. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng iyong buhay. Kahit di ka magsalita, buhay mo lang, enough na yun na magsalita para sa ibang tao. At ito po, mga kapatid, exactly ang nangyari kay Dorcas. Babae siya, hindi siya apostle, but sabi ng Bible, she was a disciple. So, pwede pala tayo ngayon maging disciple, not necessarily 12 disciple. Disciple means follower of Christ. Disciple means learner. Disciple, mga kapatid, is student of the Bible. So, tayong lahat, pwede tayong maging disciple ngayon, whether lalaki ka o babae. Katulad po kay Dorcas. Amen. Now, okay? Ano pa ating makita dito kay Dorcas, mga kapatid? Now, first of all, okay? Dorcas was a true disciple. Sabi ng Bible, 36 again. Now, there was at Joppa a certain disciple. Bago po gitawag si Dorcas or Tabitha sa kanyang pangalan, ang unang nakatag sa kanya, unang nakadescribe o unang description sa kanya, she was a certain disciple. Like I said, ano po ang disciple, mga kapatid? Learner. Learner. Follower of Christ. Student of the Bible. Or, mga kapatid, nag-adhere sa mga teaching ng ating Panginoon. Disciple. Okay? Sabi ng Bible, paano i-describe si Dorcas? A certain disciple named Tabitha. Dorcas is one of the few women in the scripture is specifically called disciple. She followed Christ not in name only but in action. So ang tunay pala na description, mga kapatid, sa disciple is follower of Christ in action, not in word. Pwede ka mag-claim, I am Christ's disciple, I am learner of the Bible, I am student of the Bible. But the question is, kumusta ang action mo? Madaling magsabi, Kristohanon ka. Madaling magsabi, nagasimba ka. Madaling nagsabi, follower ka ni Christ. But ang tanong, isida sa buhay mo ba ang buhay ni Kristo? Makikita mo ba sa buhay mo na ikaw ay talagang ang turo ni Kristo ay nasa buhay mo? Pag sinabing disciple of Christ, she belong to Christ. Siya ay pagmamay-ari na ng Diyos ni Kristo. Siya ay sumusunod sa aral ni Kristo at namumuhay ayon kay Kristo.
She belonged to Christ. She belonged to Christ. What else? She lived like Christ. Ibig sabihin, ang ating claim dapat, ang ating pag sinabi natin Kristiyano ka, Christian ka, anong ibig sabihin ng Christian? Christ is in you. Christian, may Kristo ka. Kaya tinawag kang Christian. Ibig sabihin, Christ is in you. Katulad yan, di ka pwedeng tawaging millionaire kung wala kang milyon. Katulad yan, bakit tinawag kang Christian? May Kristo ka. Pag may Kristo ka, si Kristo nakikita sa buhay mo. Si Kristo ang sinusunod mo. Eh nga, paano ka naging Kristohanon kung hindi si Kristo ang nakikita? Amen. She belonged to Christ. She lived like Christ. Maraming tao ngayon, napakadali, like I said, napakadali po mag-claim. Okay, mag-claim na tayo belong to Christ. But the question is, do we live like Christ? Kasi pag sinabi mo, iba lang yung level na nabilong ka kay Christ. Pag sinabi mong you belong to Christ, automatic po yun, you live like Christ. Hindi pwede i-separate mo, you belong to Christ, tapos hindi ka namuhay, katulad kay Kristo. Awkward po yun, mali po yun. Automatic, pag sinabi mong, na kay Kristo ako, si Kristo ay nasa akin, automatic, namuhay ka katulad kay Kristo. Pag si Kristo hindi nagsinungaling, dapat hindi ka sinungaling. Kung si Kristo ay mapagbigay, dapat ikaw din mapagbigay. Kung si Kristo ay mapagmahal, dapat ikaw ay mapagmahal. Yun ang tunay na tao na nabilong kay Kristo at namuhay katulad kay Kristo. Hindi pwede sabihin mo si Kristo ay mapagmahal, tapos ikaw ay nagkimkim ng galit. Meron kang bitterness. Hindi ka marunong magpatawad. Amen? Hindi po yun ganun, mga kapatid. She served because of Christ. Pag sinabi mong disciple of Christ, not only she belonged to Christ, she lived like Christ, but she served because of Christ. Naglilingkod para kay Kristo. Paano ka masabi ba, disciple ka ni Jesus Christ? Sunday nga di ka makita? You belong to Christ, and then kung Sunday, kung saan-saan ka gumagala. Sunday, mas enjoy ka, mas excited ka sa mga mall, kung saan ka pumupunta. Tapos sasabihin mo ngayon, you are a disciple of Christ. O kahit ka nagsisimba ka ngayon, pero pag nagsasalita ka sa katabi mo, hindi si Kristo ang focus mo, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, you are never, and you never belong to Christ. And you are not a true disciple of Christ. Because true disciple of Christ belong to Christ, live for Christ, and serve the Lord. Amen. Yun, mga kapatid, ang tunay na namuhay. Anong lesson ating makuha? Lesson is, Christianity is not just belief. It is discipleship in daily what? Living. Ang Christianity hindi lang dito. Kahit ano ka, knowledgeable mo. Ilang versikulo ang alam mo, memorize mo sa ulo mo. Pero kung hindi naman nakikita sa buhay mo, hindi pinamumuhay ang versikulo, ang mga principle sa Bible, kapatid, walang kwenta yung knowledge na yan. Kasi ang totoong knowledge may application. After, mga kapatid, belief, there must be a daily living. Doon ang mag-matter. Yung ating buhay, nakikita. Namumuhay tayo, hindi para sa mundo, hindi sa sarili. Namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Dorcas, sinabi ng Bible, wala akong makitang ibang babae na tinawag sa Bible bad na disciple. Except kay Dorcas. May nakita ba kayo? Nag-describe sa Bible na other, na babae na tinawag na disciple? For me, mga kapatid, ito lang. Si Tabitha lang o si Dorcas lang ang nakita ko sa Bible, nag-describe sa Bible, a certain disciple. A certain disciple. This morning, let me ask you, are you a disciple of Christ? If you claim that you are a disciple of Christ, then we must live for Christ. Then we should belong to Christ. Then we must serve the Lord. Is that a belief? Christianity is not just a belief. The Bible says it is a discipleship
in daily living. Nakikita sa ating buhay. Sana hindi ka lang ma-identify ngayong umaga na Christian dahil Sunday. Christian ka tingnan dahil Sunday. Christian ka tingnan kasi nagdamit ka ng parang Christian. Hindi ka sana matawag ngayon na Christian lang kasi umaawit ka ng Christian song. Hindi ka na tinatawag na Christian ngayon dahil nagbibit-bit, nagdadala ka ng Bible. Dapat hindi ganon. Dapat ang ating pagiging Christian 24 hours, 24/7. Amen. Na makikita ka na may Kristo talaga ang buhay mo. Merong pagbabago sa buhay mo. Iyon ang tunay na Christianity, hindi seasonal. Hindi occasional. Are you with me? Kumusta ka sa ibang araw? Diyan ba tayo? Makita ba, makilala ba ng mga tao na Christian ka pa rin? Monday to Saturday? Amen. Masabi ba nila, ito totoong Kristiyano ito, hindi lang Sunday, kahit Monday, kahit Tuesday. Nakita kong buhay niya, consistent siya sa buhay niya. Yun ang tunay na Kristiyano, bro. Makikita sa ating pananamit, makikita sa ating pananalita, makikita sa ating expression, makikita sa ating mga action. Ang tunay na Christianity, hindi lang sinasabi. One time doon kami sa Batangas, doon sa Lipa, tapos niyaya kami ni Evangelist Roji. Pumunta kami doon sa isang parang coffee shop. Tapos kasi mahilig sila ng brewed coffee. So sinama nila ako, tapos kami usually mga 7 siguro kami, mga pastors, kasama si Evangelist. So nag-order sila doon. While waiting kami doon sa aming order na coffee, may mga grupo din ng mga sa kabilang table. Siguro kulang-kulang 10 sila. Doon kami, gayon tayo sa istorya. Tapos ang iba picture-picture. Maya-maya may lumapit sa amin na babae. Sabi niya, "Sir, mga ano kayo, sir?" Mga ano kayo, sir? So, sinabi ni Evangelist Roji, "Mga pastors itong kasama ko, mga pastors ito from Mindanao, Visayas, at dito meron kaming conference yan sa Lipa." Kaya pala kasi ang forma kasi ninyo iba. So ganun ang impresyon. Ibig sabihin na kahit di ka mag-mention, ang tao makanotice. Ang tao makakita. Makita nila paano kayo magsalita, paano kayo kumilos, paano ang pananamit. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng mensahe kahit di ka magsalita sa pamagitan ng aksyon natin at ating pananamit. Kung siguro ang aming damit doon, pag gisi dire. Hasta ano pa? Baka sabihin nila, anong grupo yung nag-gangster? Di ba? My point is, mga kapatid, ang ating pong daily life, nagbibigay po ng mensahe. Amen? I don't know kung kasama ka doon, Brad Perde. Atong kasama ba si Pastor Aldrich? Diyan si Brad Perde yung. Buhay pa man na, pamanggot tayo Brad Perde. Kapatid, gawa ko lang halimbawa. Amen? So, Christianity is not just belief, it is a discipleship in daily living. That's number 1. Who is Dorcas? She was a disciple. Okay? Pag sinabing disciple, hindi lang nakalimit sa 12 disciple. Pwede tayo lahat maging disciple of Christ. That means follower belong to Christ. Number 2, Dorcas was full of good works. Look at verse 36. Look at your Bible. Verse 36 says, "Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman," take note, "this woman was full of good works." You see? Full of good works. Not just disciple, but good works. Wow. And deeds.
which she did. Tingnan niyo po mga kapatid. Pansinin niyo po. Dito po kayo tumingin. Sabi ng Bible, okay? Anong sabi niya? The phrase, full of, means her life was overflowing with compassion. Yung words na full, hindi half, hindi portion. But sabi ng Bible, full of. Iba kasi yung dad, mayroon talagang gi-emphasize talaga. Mayroong emphasis yan na hindi lang works. Hindi sinabi ng Bible, full of, this woman has a good works. No. Sabi niya, full of good works. Ibig sabihin, ang kanyang works, hindi lang seasonal. Hindi lang one time. But constant. Always. With good works. Amen. Wow. Imagine mo, yung phrase na yan. Ibig sabihin mga kapatid, itong si Dorcas, part na ng kanyang buhay, ang good works. Hindi lang one day, hindi lang 2 days, but it was her lifestyle. Part na ng buhay niya, ang pagiging o pag-produce ng good works. Don't you know sa atin, the same, sabi ng Bible? Ephesians chapter 2, verse number 10. Look at your Bible. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse number 10. Chapter 2, verse 10. Verse 10, for we are His, Jesus Christ, for we are His workmanship, masterpiece, created in Christ Jesus. Underline the phrase, unto what? Good works. Amen. Good works which God hath before ordained that we should walk in them. Good works. That means we are created, we are programmed. God's design for us is to have what? Is to produce good works. Notice, verse 8 and 9, God speaks about our salvation. The basis of our salvation is, it is by grace, and it is by faith alone. And after that, the Bible says, after our salvation, God's design for us is that we should produce good works because we are created unto good works. Matthew 5:16, the Bible says, what did the Bible say? Matthew 5:16, let your light so shine. Amen. Let your light so shine that they may see what? Your good works. And glorify your Father which is in heaven. So we are told, although directly this is given to Israel, but the principle is also applicable to us. Are you there? We are told, let your light so shine before men. We need to shine as people of God. Hindi tayo dapat mag-shine. Kung meron mang dapat sana mag-viral na mga buot nga tao. Are you listening? Dapat tayo ng mga Christian. Kung mayroong makatanggap ng mga award na pinaka-honest na tao, dapat mga Christian. Kung mga tao na faithful, mga tao na seryoso sa trabaho, dapat tayo ng mga Christian yan. Are you listening? Kasi Brad, gi-expect ng Diyos na dapat mag-produce tayo ng good works. Hey listen, dapat kung empleyado ka, dapat seryoso ka. Dapat kung empleyado ka ba, dapat makita sa iyong amo, yung employer mo, na iba ka magtrabaho compare sa mga hindi Christian. Dapat ang Kristiyanong trabahante hindi ligoy. Hindi ka bantay sa oras, hindi ka bantay sa amo. Amen. Hindi ka dapat ligoy. Ibig sabihin, pag nag-time in ka, dapat talagang nag-time in ka. Hindi ka ang time card mo lang nag-time in, pagkatapos mo time in, nagligoy-ligoy ka kung saan-saan, magbalik ka na, time out na. Kapatid, mahiya ka dyan. May mga Kristiyano, may mga kasamang unbeliever, may nanonood sa iyo, may nagmamasid sa iyo. Dapat kung estudyante ka, dapat seryoso ka. Hindi ka sumasagot, hindi ka nangungupya sa mga kapwa mo. Kung nakita mo, nagpangupya yung classmate mo, let it be, but dapat ikaw separated ka. Let your light so shine. Kung negosyante ka, dapat honest ka sa negosyo mo. Di bali na kunti lang yung income.
Are you listening? Kung magtrabaho ka, dapat tayo ng mga Kristiyano, pulido ang ating trabaho. Kung pintor ka ba, dapat tama ang pintura. Tapos kung naghingi ng advice ang may-ari ng bahay, gi-project mo, bigyan mo ng proper. Kung ano ba dapat ang pintura para pang outdoor. Hindi ang pang indoor, ibigay mo para liwat naman, repiron ko ito para may trabaho naman ako sa susunod. Ay, hindi po ganun. Hello, dyan pa tayo? Kaibigan pa tayo? The phrase full means, mga kapatid, anong sabi? She clothed the poor. Look at verse number 37. Anong ginawa ni Dorcas? 37 please. Let's go back. Acts chapter number 9. Look at verse number 37. And it came to pass in those days that she was sick. Di natin alam kung anong sakit ni Dorcas, pero sabi ng Bible, siya po'y nagkasakit. At possible, malala ang kanyang sakit. Kasi nung nagkasakit siya, anong sabi ng Bible? And it came to pass in those days that she was sick and died. Sa tindi po ng kanyang karamdaman, namatay po. Eventually, namatay po si Dorcas. Namatay si Dorcas. But what happened nung namatay si Dorcas? And she was sick and died. Home, when they had washed, they laid her in an upper chamber. So, ancient practice, mga kapatid. Diyan ba tayo? Ancient practice pala na ang patay, nililigo bago nila damitan. Meron ako nakitang vlog bad. Grabe na yun ang social media ngayon, no? Halos wala ng bagay na hindi pwedeng i-vlog. Pati yung embalsamador, gina-vlog niya ang kanyang trabaho. Tapos yung mga patay pala nililigo, ginasyampuhan pa. Tapos parang sunsilk ba yun o pantin ba yung ginagamit na ginasyampo? So sabi ko, ginaligo pala nila yung patay bago nila make-upan, bago nila bihisan. So, alam niyo po mga kapatid, sa lahat na profesyon sa buong mundo, hindi ako believe sa engineer, sa doktor, sa lawyer. Doon ako, Brad, saludo sa mga embalsamador. Kasi hindi basta-basta yan na trabaho, Brad. Kunan mo ng dugo, lahat mga kapatid, makita mo lahat, hitsura ng tao, na disgrasya, ganon, tapos i-retouch mo, ang iba tahiin pa. Grabe yung, tapos i-retouch mo, make-upan mo pa, bihisan mo, sabi ko. Pag-alang-alang ang, wag na lang. Kasi kaya believe ako doon sa mga tao na embalsamador, grabe kalakas yung loob nila. Sabi ko, bahala na, wala akong ibang trabaho. Di bali na, magmasa na lang ako, mag-contractor na, na lang ako, Brad. Kahit kargador na lang ako, wag lang yung parang di ko kaya. Kahit pastor ako, parang di ko kaya na doon sa tao. Bangkay, tahiin mo, tapos liguin mo lahat. Ganon. Although, talagang ganon na talaga. Pero sabi ng Bible, hinugasan mo ng katawan niya. Si Dorcas. So, nung una pa man, sabi ng Bible, ganito na po, they had washed, okay, laid her in an upper chamber. Dinapo siya sa taas. Verse 38, diyan pa tayo? Verse 38, and for as much as Lydda was nigh to Joppa, so malapit po itong Lydda, magkatabi lang po. Malapit sa Joppa. And the disciples had heard that Peter, so may mga ibang disciples, nabalitaan nila na si Peter na doon po sa Lydda, sa isang lugar o sa city of Lydda. So ang ginawa po nila, they sent unto him 2 men, nagpadala sila 2 tao, para po sunduin si Peter, desiring him that he would not delay to come to them. So dinala nila, sinabihan nila, Peter, pwede po ba kayong sumama? Punta po kayo doon sa bahay po ni Dorcas. Kasi si Dorcas po namatay. So maybe magkakilala si Dorcas at si Peter nung buhay pa. Kaya pumunta si Peter, verse 39. Then Peter arose and went with them, sumama siya. When he was come, they brought him into the upper chamber. Doon po sa second floor, maybe, o third floor. Basta kayo nasa taas po na portion ng bahay. Dinala po si Peter doon kasi doon po naka-wake, okay? Doon po ang lamay ni Dorcas, doon po ang katawan ni Dorcas.
Verse 39, and all the widows, may mga babaeng balo doon, mga widow. And all the widows stood by him, kasama kay Peter, weeping and showing their coats and garments which Dorcas made while she was with them. So doon po sa lamay ni Dorcas, may mga babaeng balo pumunta at nagsiiyakan. At nung sabi po doon sa Bible, mga kapatid, na sila po'y nagsiiyakan o umiiyak sila sapagkat una, nalungkot sila na nawala si Dorcas, namatay si Dorcas. Pangalawa, naalala nila yung ginawa ni Dorcas sa kanila. Anong ginawa ni Dorcas? Si Dorcas ay nagtahi at nagbigay sa kanila ng mga coats, balabal, something to cover their bodies. Sinong gumawa? Si Dorcas. Kaya sabi dito, mga kapatid, sa 39, weeping and showing their coats and garments which Dorcas made while she was with them. Ito po'y nagbigay sa atin ng clue na possible si Dorcas ay nagatahi. Tailor, mga kapatid, nagtatahi siya ng mga tila. At part sa kanyang advocacy, mga kapatid, natulungan po ang mga widow. Siguro nakita niyo mga widow, kulang ng alaga, kulang ng damit, kulang ng jacket. Kaya yung ginawa ni Dorcas, nung nalaman niya na itong mga widow na ito kailangan ng jacket, kailangan ng coat, gumawa po si Dorcas, and I believe, hindi po niya pinabayaran. Ito'y kusa na binigay ni regalo ni Dorcas para sa kanila. That's why nung namatay po si Dorcas, mga kapatid, grabe yung iyak nila. Dorcas, tingnan mo Dorcas, oh, dahil sa iyo nagkaroon ako ng jacket. Salamat sa ginawa mo. Ito ang memory ko sa iyo. Salamat Dorcas. Maybe yun, sabi ng Bible, showing. Pinakita nila yung mga coats na ginawa po ni Dorcas para sa kanila. So makita natin, mga kapatid, Dorcas was full of, hello? Good works. Sabi pa ba ng verse number 37, sabi ng Bible, good works, 36, good works and what else? Deeds. Deeds. This Dorcas, called Dorcas, this woman was full of good works and deeds. Which she did. Ano yung deeds? Limos, tulong, abuloy. So hindi lang po nagbibigay, mga kapatid, si Dorcas ng mga in-kind, nagbibigay din sa pira ito. Kasi deeds, mga kapatid, tulong. So parang si Dorcas, are you listening? Parang siya ang DSWD. Oh. So kung ano ang mga assistants nung una, si Dorcas hindi na kailangan ba na lapitan, puntahan. Maybe kusa na siya. Siguro ito si Dorcas, meron siyang negosyo kasi tailor siya, nagapanahi siya. So siguro yung mga extra niya, Brad, may extra siya, yun yung tinutulong niya. May mga taong pumupunta sa kanya, gahingi ng assistance, at sabi ng Bible, nagbibigay po siya. Kusa po, mga kapatid. Never sa Bible, sabihan na ginapasakaan niya, o ginalending niya, or what. Kusa po niya binigay, deeds. Imagine mo, mga kapatid, gaano ito ka mabuting tao si Dorcas. This woman was full of good works and deeds. So, sabi ng Bible, which she did. Sino, Brad? She clothed the poor. Binigyan niya ng damit ang mga mahihirap. Hindi kayo magpadala yung sa mga vlogger na bigay-bigay. Alam niyo po, part lang yan sa content nila. Maraming mga vlogger na kuno, nagbibigay, kuno, mga kapatid, tumutulong, but after sa camera, kukunin, after sa camera, portion lang ibibigay. Gimmick lang nila, huwag kayong huwag kayong maniwala na mga itong taong ito, generous. Hindi lahat nakikita sa social media, totoo. Bibihira lang ang mga tao na nagbibigay 100,000, 50,000. In real life, mga kapatid, di yan totoo. Pero ang tunay na Kristiyano, tumutulong kahit walang kamera.
Tumutulong kahit walang nakakita. Kasi alam nila, totoo ang pagtulong nila. At alam nila, ang Diyos ang kanilang binibigyan. Kung magtulong tayo kapatid, dapat huwag tayong mag-expect ng kapalit. Tulong ng tulong. Tulong na galing sa puso. Si Dorcas, hindi siya nag-expect ng kapalit. Ang sa kanya, masaya siya nakatulong, lalo na sa mga babae na widow. Because para sa kanya, ang pagtulong ay isang privilege, mga kapatid, sa mga tao. Amen? She clothed the poor. She clothed the poor. Oh? She helped the widows. Tinulungan niya yung mga widows. Kaya, meron tayong mga widow dito. Tulungan natin, amen? Alalayan natin. Kung nagkasakit ang ating mga widow, puntahan natin. Wala man tayong nagawis. Pero kung, how I wish, kung meron lang tayong enough budget sa Bible, meron ba yung dapat nakalaan sa kanila? Sa Bible. Na brad, may something portion na dapat para sa mga widow. Kung basahin mo ang Bible. Principle, brad. Kaya i-pray natin si Nanay Mila. Sino pa? Ate Linda. Sino pa? Si Nanay Los. Wala si Nanay Los ngayon. Oh, si Ninang Neri. Never mind. Sino pa ba ating mga widow dito? Oh, si Sister, Elsie, bata-bata pa ito. Oh, kaya pa. Hello, amen? Tulong tayo mga kapatid. That is Bible principle. She helped the widows. What else? Ano pa? She saw needs and meet them. Nakita niya yung need. Kaya hindi na siya inutusan. Nagkusa po mga kapatid, si Dorcas na tumulong sa mga tao. That's why she was known, mga kapatid, Dorcas was full of good works. Napakabuting tao. Itong si Dorcas. Matulungin na tao. That's why nung namatay po ang mga tao ng hinayang, umiiyak po yung mga tao. Nang hinayang sa kanila, bakit siya namatay? Bakit maaga pa siya? Bakit kinuha pa siya? Itong taong ito ay matulungin. I do believe, mga kapatid, maraming nang hinayang nung namatay si Dorcas. And I believe, pag mabuting tao ka, marami ding manghinayang sa iyo. Ayaw ng tao na mawala. Pero meron tayong kasabihan, bakit itong masasamang tao matagal mamatay? Bakit itong mababait na tao, ito yung nawawala? Hello, amen? Insan, kabaliktaran. At praise God, mga kapatid, anong nangyari dito? Oh, look what happened. Nung namatay po si Dorcas, dumating si Peter. At anong sinabi? Oh, she helped the widow, she saw the needs. Her faith, sabi ng Bible, her faith was active and not idle. Totoo ang kanyang pananampalataya. Makikita. O sabi ko kanina, yun sabi ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father. Pag nag-produce tayo ng good works, not for our salvation, mga kapatid, but for our testimony. Okay? They glorify your Father which is in heaven. Hindi ikaw mag-glorify pag nakita ng mga tao yung good works natin. Sino mag-glorify, alam nyo? It is the Father which is in heaven. Why we need to do good works? To glorify our Father. To glorify the Lord. To show that we are the children of God, mga kapatid. Binasa ko kanina, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Take note, we are created in Christ. Are you in Christ? Amen. Do you believe that we are created in Christ? Amen. Then, the Bible says, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. 1 Timothy chapter 6, verse number 18. Shall we read? Verse 18, ready go. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Apostle Paul told Timothy, tell your people, tell your congregation,
that they, referring, sila po yung mga mayayaman. Verse number 18 o 17, ang topic po doon na sila po yung mga mayayaman. Sabi doon ng Bible, hindi sila magmataas. Instead, sabi ng Bible, that they do good. That they do good. Amen? Na gumawa sila ng mabuti. Ano pang sabi ng Bible? That they be rich in good works. Ang gusto pala ng Diyos sa atin, kung tayo mga anak ng Diyos, kapatid, ang design ni Lord, hindi tayo maging mayaman sa material. Hindi tayo maging mayaman. Walang pangako ang Diyos na mayumaman tayo sa material. Walang pangako ang Diyos na yumaman tayo financial. Ang gusto ng Diyos, alam niyo po, na yumaman tayo sa mabuting gawa. Dito tayo dapat magpayaman. Rich in good works. Dapat makilala tayo. Dapat mawilnon tayo na tayo ay mga anak ng Diyos, ligtas, binuhusan ng dugo ni Kristo, ay yumaman in good works. Di bali wala kang bahay. Di bali wala kang sasakyan. Di bali wala kang malaking income. But, you know what mga kapatid? Gusto ng Diyos in this world habang buhay tayo that we should be rich in good works. Pag ready tayo mga kapatid, rich tayo in good works, anong mangyari? Pag rich ka in good works, ready to distribute. Ang tao mga kapatid na mayaman sa mabuting gawa, mawala yung pagiging sakim. Para sa iyo, blessing ito ni Lord, i-share ko ito. Blessing ito galing kay Lord, i-share ko ito. Tayo po ay steward lamang. Huwag nating angkinin, huwag nating suluhin. Ang pagpapala o blessing galing sa Lord ay tayo po ay channel only. Amen? Share it. Tapos, ano pa? Ano itong word communicate? The word communicate is another term for giving. Giving. Communicate. Whenever may Bible term, mga kapatid, communicate, that speaks about willingness to give. Being generous. Being generous. So saan tayo dapat yumaman, Brad? In good works. Are you there? Amen? Christians, sana po, masunod natin po yung halimbawa ni Dorcas. Dorcas was full of good works. This woman was full of good works, Adam deeds. And then, what else? Number 3. Ito naman kay James, even so faith, if it hath no works, that works is dead. Ibig sabihin, real faith but with produce works. Okay? Mag-produce ng works. Yun ang emphasize ni James. Okay, the third one. Our lesson. We may not be all apostles, but we can be all useful. Amen? Hindi tayo lahat maging apostoles, pat pwede tayo lahat magamit. Hindi nakalimit sa pagiging apostol. Hindi nakalimit sa pagiging disciple o 12 disciples, but pwede tayong magamit ng Diyos sa anumang area. Now listen, church, tayo po dapat ang ating purpose, bakit tayo nagpunta ng church? Dapat alam natin. Ang pinaka-ultimate purpose natin dapat, para po tayo mag-grow spiritually. Mag-aspire tayo, Lord, gusto akong mag-grow, gusto akong lumago sa aking Christian life. At alam niyo po, pag ang tao ay nag-grow na, spiritually mga kapatid, ang kanyang purpose, ang kanyang mindset, hindi na para sa sarili. Ma-identify mo ang tao na nag-grow na, makinig kayong maigi, na nag-grow na sa kanyang Christian life, ang kanyang goal, mga kapatid, is not for himself, but for the edification of others. Mag-grow siya para ma-edify niya ang body of Christ. Makatulong siya sa body of Christ. Alagaan mo, magtanim ka ng durian. Alagaan mo, abunuhan mo, palakihin mo, lagyan mo ng abono, lagyan mo ng tubig, linisan mo. Nag-grow ang durian. Nagbunga ang durian. Alam niyo po, pag nagbunga ang durian, pag nag-grow na ang durian, ano nang sunod? Yung bunga ng durian, tanim mo, hindi na para sa kanya yon. Bakit? Anong purpose sa bunga ng tanim? Para sa ibang tao. Hindi siya nagbunga para sa kanya, nakainin niya para magtaba siya. Hindi. Ang bunga ng tanim mo para sa iba. Iyon ang mindset dapat sa Christian. Mag-grow ka para makatulong ka sa iba.
Hindi mag-grow ka para maging proud ka. Dami akong alam sa Bible, makipagdebate na ako. Sino yung, ano diya, kaya debatihon ko, sige dirita. Oh. Hindi mali yun na mindset. Ang goal mo, bakit ka gusto mong marami kang alam sa Bible? Para sa iyo, number one. Pangalawa, para sa ibang tao. Matulungan mo sila to edify the body of Christ. Yun ang tunay na growth. Yun ang tunay na mindset para sa Kristiyano. Kaya dapat tayo mag-grow. Ang tanong kung nag-grow ka, anong na-contribute mo? Naka-edify ka ba sa body? Dapat ngayon kung ang ating mindset, nag-grow na tayo mga kapatid, gusto kong tulungan. Ang iyong mindset, hindi na puro sa sarili mo. Makakuha ako, makagadito ako. No. Ang mindset mo, makatulong ka sa kapwa mo. Halimbawa, mayroong mga tao na willing mag-learn, gusto mag-attend ng conference, o hindi ka man maka-attend, o sige, mag-contribute ako, Brad, pamasahe mo, Brad, punta doon. That is one way, mga kapatid, one way that we are edifying the body of Christ. And that should be our mindset for others, not for selves. Kasi pag tayo po'y na-crucify na with Christ, wala na si sarili, wala na yung self. Si Kristo na ang nauna, si Kristo na ang mindset, si Kristo na ang desire. Hindi ka na selfish. Nung una, anything gusto mo sa sarili mo, sarili mo, sarili mo. Pero nung binago ka ni Kristo, binago ang buhay mo, binago ang mindset mo, binago ang puso mo, si Kristo na. Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the faith, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Amen. Hindi ka na makasarili. Ang isip mo para sa iba, ang isip mo Panginoon na. Iyon ang mindset ng taong nag-grow sa Panginoon. Kaya suriin mo sarili mo ngayon. Ikaw may makasarili o ang mindset mo para na sa iba? Nawili ka mag-sacrifice para sa iba. Amen. Dorcas, bakit siya magtahi? Bakit siya mag-effort? Sino ba ito? Nanay ba niya ito? Tita ba niya ito? Relative ba niya ito, mga widow? No! Pero bakit siya nag-sacrifice? Nagtahi siya ng mga balaban, nagtahi siya ng mga jacket, binigay, nag-abuloy, nagtulong. At hindi siya, mga kapatid, naghingi ng kapalit. Kaya para sa kanya, mas mainam, makatulong siya sa iba. Useful. Third, apat lang ito. Was number one, Dorcas was a disciple. Dorcas was full of good works. Third, Dorcas was deeply loved and missed. Like I said, tingnan niyo po, verse number 39. Verse number 39, and Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows, tingnan niyo po, lahat ng mga babaeng balo, and all the widows stood by him, weeping, nag-iyakan sila, and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. Na-miss sila, nanghinayang sila. Dorcas, bakit ka namatay? Bakit ka nawala, Dorcas? Ang sayang ng buhay mo, bakit maaga kang kinuha? Amen? Kumusta pag namatay ka kaya? Marami kayang makamiss sa iyo? O sabihin, ay salamat, napatay, nagyutong dungol to. Ay, nagita, salamat kay Wayna sa lawayon diri sa aton purok sa Amurao. Nadula na. Ay, nadula na ni sa aton nga lugar, aton purok. Oh. May mga tao, duha lang na, magpasalamat, malipay sila nga nadula ka, o manghinayang sila nga nadula ka. Duha na. Di ba may mga tao na, ay, okay lang yun, sir, nawala kasi grabe na yung krimeng ginawa. Di ba? Nabalitaan nyo na may mga gano'n na, ay, salamat kay number 1 gito. Suki sa barangay, suki sa police station, suki sa prisuhan,
Labas-pasok na yun. Sir, labas-pasok na yun. Okay lang yung nabatay yun. Kasi talagang wala yun. Basura yun. Salot yun. Perwisyo yun. Di ba? May mga ganong tao. Ibig sabihin ba, malala na. Ibig sabihin, halit ka na. Ibig sabihin daw, insekto ka, perwisyo ka na. Damo na tao na perwisyo sa imo. Kaya mga tao, hindi na natuwa. In fact, nag-pray na siguro, Lord, saan mo ni kuwaon mo? Kadungol ni tao ni, kidnapper ni, holdapper ni, damo na nila biktima. Kaya nung namatay, walang pakialam, ay salamat. Nag-celebrate pa sila, Brad. Kasi buhay mo hindi maganda. Pero sana sa Kristiyano, hindi yan. Normal yan sa unbeliever. Pero sa atin, sana na Kristiyano, dapat hindi. No, kung mamatay man tayo, yes, hindi man tayo perfect. Pero, ma-miss mo lang tayo. Amen? Lord, nga, gikuha mo si Jason, kabata-bata pa to. Grabing ibi siguro ni Charlene. Lord, why naku ba na nga pinakapugi? Amo lang to nga, gidula mo pa, nga gikuha mo pa. Magpray ka gid Sister Charlie nga di anay madula kay bata o way ka pa nagbunto, way ka pa nagbata. I-joke-joke ko si Mambik. Kung mami, pag namatay ako, mag-iiyak ka ba? So, grabe ka naman. Di mapatay magita. Mapatay man kita. O sige, hibi ka na karon para makabati ko. Pagpatay na, di naman takabati, di naman takakita ka naghibi. O practice ka na. Practice na subong. Dorcas, ang daming nakamis ng hinayang mga kapatid na namatay siya. Kasi maganda. Ang kanyang legacy, magandang halimbawa binigay niya. Hindi siya naging problema, naging blessing siya sa society. Naging blessing siya sa community. Marami siyang natulungan. Ikaw, pag ikay matulungin at marami kang nagawa, kapatid, kahit simple lang tayo, kahit hindi tayo mayaman, pero kahit yung pagbibigay mo lang ng ulam, yung kunting tulong, mga kapatid, alam niyo po, forever yan ma-remember ng tao. Kahit lang yung tao doon, nadaanan mo, naflatan, tinulungan mo, forever na yun niya, na may one time, may tao na ikaw o siya, mga kapatid, emergency, natulungan mo kahit kunti lang natulong, financial, forever niyang babaunin yun. Kaya wag tayong maghinayang. One time punta ako ng Esperanza, wala pang pandemic yon. Pagbalik ko, may nakita akong matanda, nag-aabang siguro, sabi ko, Nay, saan ka? Siya, pamarbel ako to. Sinay, dito na sakay. Yung van ko panablo. Yung parang purlon. Yung una, sabi nila, parang purlon. Yung Toyota Estima. Punta ako ng Marbel. Galing ako Barangay Esperanza. No, sakay kayo dito. Dalawa siya, apo niya at saka siya. Usap-usap kami. Ako pala, Nay, pastor ako sa Marbel. Tapos nagbisita ako sa simbahan namin dito, harap na ng Barangay Plaza. Sa inyo pala yan, pastor, yung Liberty dyan. Sa amin po, Nay. Sabi niya, ako po ay asawa ko ng pastor sa Southern Baptist, parang sa Banga. Nakalimutan ko yung pangalan. Ay, ganun ba, Nay? Pero, pastor, wala na akong gasimba, kaya tigulang na ako, layo na abitong Banga. Sabi ko, Nay, i-recommend kita, pwede ka magbisita dyan sa Liberty, sa Esperanza, tubang lang ng, yung sinabi mo kanina, harap. Si pastor, di ako mag-promise, pero baka yung mga apo ko. Pinuntahan ko, the following day, sinabihan ko si Pastor Celso, Pastor Celso, may nasakay ako, matanda, tapos may mga apo siya na babae, tapos i-follow up mo, mga kapatid, ang resulta ngayon, hanggang ngayon, yung mga young people, nandun kayo sa Esperanza. Oo. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Pastor, salamat sa pagpasakay. Kasi kahirap dito. Pag mga alas 10, alas 11, wala ng tricycle. Ang tricycle dito, mga alas 7, alas 6, may pamarbel pa. Pag alas 9 hanggang hapon, wala na. Magbalik, hapon na yan. Kaya mahirap. May point, mga kapatid. Simple lang. Anong puros? Malaki pang bakante. Why not may mga tao nag-aabang? Di mo piling pasakayin. Amen? Yan. Simpleng bagay. Pero di natin alam ang epekto pala. Malaki ang impact, mga kapatid. Dorcas was deeply loved and missed. Nagsiiyakan yung mga widow. Na-miss nila si Dorcas.
Nang hinayang sila kay Dorcas, bakit namatay si Dorcas? All the widows stood by him, weeping, showing the coats and garments which Dorcas made. When Dorcas died, the community felt the loss deeply. Hindi lang isa ang napektuhan, hindi lang dalawa, but buong community. Buong community nang hinayang about kay Dorcas kung bakit siya namatay. Her works remain visible. Her love remain unforgettable. Amen? Tulong tayo, bad? Tulong tayo. Kung meron tayong itulong. Her absence created a painful gap. Masakit para sa naiwan. Nawala si Dorcas. Nagkaroon sila ng vacuum, nagkaroon sila ng emptiness nung nawala po si Dorcas. Na-feel nila ang longing, na-feel nila ang emptiness nung nawala si Dorcas. Naalala nila ang good deeds ni Dorcas. Deeply loved and missed. The garments she made became testimonies of her kindness. Amen? Naging testimony ang kanyang ginawa. Naging memory sa kanila ang ginawa ni Dorcas. Ikaw, anong iwan mong testimony? Pag ikay kinuha ng Diyos, pag ikay namatay, ano kayang testimony na piling maalala ng mga tao sa iyo? Baka maging katulad ka kay Rick Mar. Ha? Na puro pangawat manok ang naalala. Kay manok lang laging ginakuha. What people remember after we're gone reveals how, what, we live. Dito makikita, Brad, pag tayo'y wala na. Ang tunay na memory pag wala ka na. Nung buhay ka pa ngayon, hindi ka pa maalala ng mga tao. Wala pa sila masyadong memory sa iyo. Pero ang tunay na memory pag nawala ka sa mundong ito. Doon ang tunay na meaning ng buhay. Kung sino ka, sino ako, dito sa mundo. Amen. What people remember after we're gone reveals how we live. Sana makilala tayo ng mga taong may takot sa Diyos, mga taong may galang sa ating mga magulang, may galang sa Diyos, at may takot gumawa ng masama. Sana doon tayo makilala. Hindi tayo sumikat, mga kapatid, sa ibang bagay, pero sana makilala tayo sa paggawa ng mabuti. Katulad po kay Dorcas. Amen. The garments she made became testimonies of her kindness. Kahit patay na siya, pero bad ang kanyang ginawa, naging buhay. Number 4 and last. Suot na yung sapatos ninyo. Number 4, Dorcas experienced God's restoring power. Wow. Dahil sa ginawa ni Dorcas, mga kapatid, nakita ng Diyos na may mga taong natulungan, nakita ng Diyos na may, mga kapatid, ang mga tao nang hinayang sa Kanya. And look what happened. She experienced the miracle of God. She experienced the power of God. Look what happened nung pumunta po doon si Peter. And look what happened. Look at verse number 40. Verse 40, but Peter put them all forth and knelt down and prayed, and turning him to the body said, Tabitha, arise! And she opened her eyes, and when she saw Peter, she what? She sat up. What do you, mga kapatid? Anong ibig ko sabihin? Si Tabitha ay nabuhay muli. She experienced the joy, she experienced the power of God. She experienced the resurrection. Nabanhaw siya. She made alive, mga kapatid, restoring experience, the power of God. Peter said, Tabitha, arise. And what happened? And she responded, and she opened her eyes. Take note, mga kapatid, patay na po ito. May mga instances minsan, nag-declare ng tao na patay. Oh?
Pero mga kapatid, actually dili yun patay. Nalipong lang. May mga balita doon na nasa lungon na. Tapos nung nasa lungon na, nakita nila nagapawis. Nagapawis man talaga yung yung casket. Nung tiningnan nila, nabuhay. Hindi yung totoong patay. Kasi ang totoong patay, patay na talaga yan. Kaya nga, pag may patay tayo, kung pwede lang, ginadala pa natin sa doktor para ang doktor ang mag-declare clinically dead. Kasi baka sabihin natin, marami na pong experience na sa gideclare nila, naglamay na sila, 3 days after, 2 days after, nabuhay pa. Kaya nalipong lang pala yun, parang naging unconscious 2 days. Kaya dapat ang doktor ang mag-determine, mag-declare na itong taong ito ay clinically dead. Kung pwede gani, i-ECG. Nung si Uganga namatay, gidala namin siya sa Rama. Rama pa yung that time. Tapos, naduda man si mama kung talagang patay na, gi-undergo ng ECG. Alam niyo yung ECG? O parang may aparato ilagay dito. Tapos may tibi-tibi doon, titit, titit, titit. So doon nakita, paglagay doon, tapos gi-on yung aparato, wala na, galing niya lang, tit, tit, tapos may papel na nakalagay. So yun ang business sa doktor, patay na talaga ang pasyente. Kaya wala na. Si Tabita patay na. Patay na talaga. Patay na. Pero look what happened. When Peter came, mga kapatid, and Peter prayed to God, asking God to bring her life back. And what happened when she prayed and said, Peter said, Tabitha or Dorcas, arise. And what happened? Instantly, mga kapatid. Amen. Instantly, that very moment, that very hour, Dorcas responded, and what? The Bible says, Brad, and opened her eyes. Nabuhay? Wow. Imagine mo, Brad, nagkaroon pa siya ng another life? Patay na pero nabuhay pa? Patay na pero binuhay uli ng Panginoon dahil nakita ng Diyos na maganda ang kanyang buhay. Nakita ng Diyos, marami siyang natulungan. Nakita ng Diyos na beneficial pa siya sa ibang mga tao. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo, although I don't know, kung i-allow pa ng Panginoon sa ating panahon ngayon, Brad, I do not know. Yung bang pwede yung, sabi ng iba, terminal na, dying ka na, pero pwede ma-extend. Pero yung patay na, tapos buhayin ka, talagang miracle na yun ng Panginoon. Pag nangyari yun ngayon, grabe na yun na favor ng Panginoon. Pero walang imposible. And I believe, ang basis ng Panginoon, bakit gi-allow ng Diyos magkaroon siya ng another life in this world, ito si Dorcas, ito si Tabitha, simply because, mga kapatid, sa kanyang ginawang mabuti. Hello? Amen? Nakita ng Diyos ang kanyang puso na sincere. Bakit siya naka-experience ng power of God? Dorcas experienced the God's restoring power because of her deeds. I believe kung ito ba si Dorcas ay tonto, hindi mabait, masamang tao ito, do you think bigyan siya ng another life? I don't think so. Of course, wala. Ang bibigyan, ibig sabihin, ang maka-experience ng tunay na power ng Diyos, yung mga tao, mga kapatid, na nakita ng Diyos na ang buhay nila ay kaya-aya. Kaya pag ang buhay natin tama, ang relasyon natin tama, ang pananampalataya natin sa Panginoon ay tama, I believe, i-grant ni Lord ang ating prayer. Pero ang basis, Brad, nasagutin ni Lord ang ating prayer kung paano niya nakita ang ating puso. Hindi basta-basta, Brad, i-grant lang ni Lord, tapos wala siya nakita sa iyo. Si Dorcas, nabuhay muli, simply because, mga kapatid, nakita ng Diyos ang kanyang buhay is exemplary. Amen. God raised Dorcas not just for her sake, but because her life was still, amen, ang kanyang buhay, ang another life, ang extension ng kanyang buhay, ibigay ng Diyos para hindi sa sarili niya, para hindi siya, mga kapatid, na mag-gain sa kanya, but ang kanyang extension sa kanyang buhay ay para sa ibang tao, sapagkat marami pang mga tao nangangailangan sa kanya. Alam niyo po, mga kapatid, ang dahilan bakit ako, ikaw ngayon buhay pa, nakita ng Diyos may mga tao pa nangangailangan.
It could be parents mo, it could be mga anak mo, it could be kasama mo sa church, or it could be another people. There is a reason kung bakit tayong lahat ngayon buhay pa. Kaya sana yung buhay natin ngayon, gamitin natin para sa iba, hindi lang pang sarili. Pag may talent ka, gamitin mo para sa Panginoon. May skill ka, gamitin mo sa Panginoon. Baker ka, welder ka, driver ka, anumang estudyante ka, anumang trabahante ka, do it for God and for God's glory. Huwag kang selfish. Huwag lang puro sa sarili. Kung magnegosyo ka, be a businessman, businesswoman for the Lord. If you're a worker, be a worker for the Lord. Are you with me? That is Dorcas. God raised Dorcas not just for her sake, but because her life was still needed. Tanong, anong na-contribute mo sa body of Christ? Amen? Sana hindi ka lang nanay para sa pamilya mo. Sana ma-extend ang pagiging nanay mo sa ibang tao. Sana ang pagiging nanay mo hindi lang para sa exclusive sa pamilya mo. Pwede kang maging nanay din sa iba. Ang example mo sa iba, ang tatay mo hindi lang dapat sa pamilya, kundi ma-extend pa sa iba. Ang pagiging Christian natin dapat hindi lang dito sa loob, kundi ma-extend natin sa labas. God values servants. Bakit grace? Back to life si Dorcas sapagkat meron siyang servant spirit. God honors faithful labor. Mag-faithful lang tayo, church. Sincere lang tayo sa ating labor. And one day, God will honor it. God is glorified through restored lives. What happened? Tignan niyo po. Look at verse number 41. Verse 41, and he gave her hands kay Peter and lifted her up. Pinatayo si Dorcas, and when he had called the saints and widows, presented her alive. Sabi ni Peter, o andito na ang iyong kaibigan, andito na si Dorcas, nabuhay siya muli. Masdan nyo, tingnan nyo. And look what happened, verse 42, and it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. Ang buhay ni Dorcas naging testimony na siya po, mga kapatid, sa kanyang buhay ay pinakita ng Diyos ang miracle sa pamagitan ng pagbigay ng another buhay sa kanya. At dahil po doon, sabi ng Bible, maraming mga tao ang naniwala sa Panginoon. Maraming mga tao nung una hindi sila believe sa Panginoon. Pero nung nakita nila na si Dorcas ay nabuhay muli, kahit patay na, nabuhay siya muli, doon na po sila nakumbinsi at naniwala sa Panginoon na ang Diyos pala ay totoong Diyos. Amen. Her resurrection led many to believe in the Lord. Wow. Hindi siya nag-preach. Hindi siya nag-disciple. Hindi siya nag-Bible study. Binuhay lang siya ng Panginoon. Pero tingnan niyo, mga kapatid, ang impact. Many believe in the Lord. Simple para, mga kapatid. Lesson, a life surrendered to service becomes a tool for God's glory. Gusto ba natin yan? Gusto ba natin maging tool for God's glory? Pwede yan. Kahit estudyante ka, kahit trabahante ka, pwede tayo ba lahat maging tool for God's glory? We just follow the example of Dorcas. In closing, Dorcas teaches. Anong tinuro ni Dorcas? Diyan ba tayo? Number 1, it teaches you don't have to be famous to be faithful. Di mo na kailangan maging sikat, maging popular para ka maging faithful. Mga kapatid, no. Just be faithful. That is enough.
Be sincere in service. Number 2, you don't have to preach to have an impact. Kahit di ka preacher, kahit di ka pastor, kahit di ka missionary, but simple life mo, nabuhay ka, makita ang buhay mo. May Kristo, kapatid. Enough na po yan. Makita sa pamilya mo, sa relatives mo, sa community mo, you have an impact. You don't have to be powerful to be purposeful. Di mo kailangan maraming connection. Di mo kailangan maraming pera para ma-serve ang purpose. No. A needle and thread in the hands of a loving disciple changed lives and glorified God. Ano ang meron kay Dorcas? Ano meron sa kanya, Brad? Needle and thread. Yun lang kanyang tol. Wala siyang kamera, wala siyang o anumang bagay para makilala siya. Simple lang, needle and thread. Sinolid at karayom. Pero sa itong dalawang simpleng bagay, nakilala po si Dorcas. Sa dalawang simpleng bagay, marami pong natulungan si Dorcas. Kapatid, anong meron sa iyo ngayong umaga? Amen? Yung meron sa iyo ngayong umaga, ang pinakadabis mo ang iyong influence. Kung trabahante ka, have an impact sa workplace mo. Nanay ka, have an impact bilang nanay. At bilang Kristiyano, sana katulad kay Dorcas, magkaroon tayo ng impact. Amen? A needle and thread in the hands of a loving disciple. Anong learning natin kay Dorcas? She was, Brad, a silent disciple. Okay? She has a good works. Mga kapatid, anong sunod? Mga kapatid, na-experience niya ang restored life. Unlike Dorcas, mga kapatid, that will remain when we are gone. Memories of kindness or missed opportunities. Pag nawala ka sa mundo, anong maiwan mo? Anong memories ma-remember ng tao sa iyo? Memories of kindness, dalawa lang. Kung nawala ka, or missed opportunities. Amen? Dalawa lang. Ang ma-remember ng tao, itong taong ito, sinayang niya ang buhay niya. Itong taong ito, ganito. Dalawa lang ang ma-remember ng tao. Mabuti man o masama. Diyan lang. Pero sana po, this morning, piliin natin ang katulad kay Dorcas. Na nung namatay siya, maraming mga taong nang hinayang sa kanya. At dahil mabait si Dorcas, maraming natulungan si Dorcas. But binigyan siya ni Lord ng another life. Hindi natin alam, Brad, kung ilang years ang na-extend. Dalawa lang sa Bible ang na-extend na buhay. Alam niyo po, sino? Si King Hezekiah. Gidagdagan po siya ng another 15 years. Sabi ng Bible, Hezekiah, ayusin mo yung tahanan mo sapagkat ikaw ay mamamatay na. Nag-pray siya sa Panginoon, Lord, sana huwag muna, tandaan niyo yung mga ginawa ko, yung aking mga restoration, spiritual restoration, mga kapatid, doon sa Israel. At dahil po doon, inutusan ng Diyos si Jeremiah, hindi pa po siya nakalabas doon sa temple. Sabi ng Diyos, okay, balikan mo Jeremiah at sabihin mo, dagdagan ko po yung buhay niya for another 15 years. Wow. Ito si Dorcas, di natin alam kung ilang years ang idagdag ni Lord bago siya namatay. Pero imagine mo ba, bigyan ka ng chance ni Lord, patay ka na pero binuhay ka pa uli? Kasi sabi ng Panginoon, may purpose pa, may mission ka pa. Dorcas, tapusin mo muna. Bago kita kunin, bago ka final magpahinga, pabalikin kita doon para marami ka pang matulungan. What a blessing. Brethren in the Lord, sana po piliin natin na magkaroon ng good memory. Hindi man perfect, hindi ka man perfect na nanay, hindi ka perfect na tatay, hindi ka perfect na anak kasi imposible yun mangyari. Pero sana piliin natin ang good memories.
Short lang ang buhay natin. Amen? Maiksi lang buhay natin. Gamitin natin sa tama. Huwag nating gamitin, mga kapatid, sa ibang bagay. Amen? As closing, may we live like what? Dorcas, full of good works. Sunod, rich in compassion and faithful to Christ. Amen? Sino si Dorcas? Sana mga kapatid, di ba natin mahigitan si Dorcas? Pero sana, somehow, matulad tayo kay Dorcas, kahit may konting similarities or resemblance. Full of good works, rich in compassion, and faithful to Christ. Amen? May the Lord bless us, and abinsahing ito ay magbigay sa atin ng encouragement. Magsitayo tayo, amang Diyos, makapangyarihan. Maraming salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, mapakinggan namin ang buhay ni Dorcas. Simpleng babae, hindi man siya sikat, hindi man siya Lord famous, pero naging famous ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagiging mabait, pagiging matulungin sa kanyang kapwa-tao. And Lord, dahil po dyan, binuhay niyo po siya ulit. Namatay siya, nagkasakit, at namatay. But Lord, nakita namin kung paano siya binuhay uli. Sa pamagitan po, Lord, ni Peter. Lord, I pray this morning, natulungan niyo po kami. Hindi man namin mahigitan ang ginawa ni Dorcas. Pero kahit papano, Panginoon, mayroon kaming makuha na principle doon. Na bilang mga anak ng Diyos, we are expected to do good works. We are to produce good works. Not to be saved, because we are already saved. We are saved by the blood of Christ. We are saved by the cross work of Christ on the cross. But Lord, we need to produce good works because that is our manifestation and expression of our genuine faith. And we are expected to do good works as children of God. That's why this morning, Lord, I pray, please help us na sana po makaproduce kami ng good works, not just during Sunday, but every day, day after day, bawat araw, bawat minuto, Panginoon. Mas piliin namin gumawa ng tama, gumawa po ng mabuti. Masarap po, Panginoon, gumawa ng mabuti. I know it's hard, I know it's challenging, but Lord, please help us na sana po ang aming buhay ay makaproduce kami ng good works. Makita sa amin, Lord, that we have the light of the Lord Jesus Christ, a reflection of Jesus Christ here on earth. As what you have said to us, Lord, we are created unto good works. We are to shine as children of God, that they may see your good works, that they may see our good works and glorify our Father which is in heaven. Oh God, please, today, Lord, it's my prayer na ang mga members na ito ay tulungan niyo, Lord, huwag kami laging always late, huwag kami laging always absent. It's not healthy, Panginoon, na lagi kaming late. It's not healthy na lagi kaming absent. That is one way that we are showing our testimony to the people around us. Na kami, Lord, mga tao na nag-observe ng time for God. Today, Father, I pray, this morning, na Lord, hikayatin niyo aming mga puso. Na katulad kay Dorcas, meron kaming compassion to help. Meron kaming, Lord, love for people na mga needy. Na kung meron kaming dapat makontribute na itulong, assistance, huwag kaming mag-atubili, Panginoon. I do believe you love people, Lord, na kung saan ay tumutulong din. Kami, Lord, nandito ngayon sapagkat may tumulong din po sa amin. Kaya if time needed, if there is a moment, Lord, na may mga taong nangangailangan, especially sa spiritual, huwag kaming mag-atubili, huwag kaming maging hesitant. We need to help them, especially, Lord, for their salvation, for their spiritual salvation. We need to grab the opportunity, Panginoon, para masira ng gospel. Upang sila, Panginoon, ay hindi maimperno. That is the greatest assistance na may bigay namin sa tao. Na amin silang mabahagian ng word of salvation. Kung paano nila, Lord, ma-attain ang everlasting life. Lord, help us, like Tabitha, like Dorcas,
we become a disciple of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the life of Dorcas. Thank you, Lord, for her commitment. Thank you for her devotion. Thank you for her unselfishness na pinakita. Na hindi siya, Lord, nabuhay para sa sarili. Sa halip, nabuhay siya para sa iba. The same way, Lord, sa amin ngayong umaga. Help us na mag-grow kami. Para kung mag-grow kami, Lord, ang aming mindset ay hindi na po para sa sarili. Katulad ng isang punong kahoy na once nagbunga siya, ang kanyang bunga ay para sa ibang tao makabenefit. Para ang ibang tao ay mag-enjoy. Lord, ganun dapat kami. Help us to grow, and when we grow, hindi kami maging selfish. Instead, mag-share kami sa aming mga knowledge sa ibang tao. Lord, that should be our desire. That should be our attitude. That should be our mindset. Now that we are member in the body of Christ. As you bow your head and close your eyes, church is good. Ang upuan, lugar ng pakikinig. But salamat, we have an altar. Altar is a place of challenge, is a place of dedication, and the altar is a place of commitment. Can you come? Pwede ka bang makaalis sa upuan mo, and can you come and pray together in this altar, and we can pray together, and we can pray, and we can say, Lord, please, thank you. Thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for the encouragement. Thank you, Lord, for the life of Dorcas. Lord, I want that kind of life. I want to follow that kind of life. I want to imitate that kind of life. Thank you, Lord, for this encouragement. Thank you for the life of Dorcas. I was so blessed. Lord, I know sometimes I'm not good enough. I'm not good enough like Dorcas. But thank you, Father, for this encouragement that you have given to me this morning. Lord, help me. Like Dorcas, I can follow her life. I can follow her example. Will you be willing? Will you be willing to become a Dorcas? Do you have a desire na maging Dorcas today? Yes, that is possible by the help of the Lord Jesus Christ. Amen. Gracious Lord, once again today, we thank you for this morning that, Lord, our message is done. Thank you for this encouragement. And thank you for those people who came forward, responded for this invitation. Lord, we did not came here. We did not came forward because of someone. We came forward, Lord, because of our conviction. Because we want to be like Dorcas. Na kahit mahirap kami, dahil pigado kami, Panginoon, pwede kami maging rich in good works. Rich in good works. Tulungan niyo kami, Lord, na sana po makilala kami ng mga Kristiyano na mabubuting tao. Katulad po kay Dorcas. And thank you, Lord, that we have the Holy Spirit. Hindi imposible yan because the Holy Spirit is in us. And the fruit of the Holy Spirit is love, meekness, joy, gentleness, kindness, long-suffering, and marami pang iba. Lord, I pray that that kind of traits, that kind of, Lord, fruit of the Spirit will be in us.
Tulungan niyo kami to be kind. Hindi kami maging rude sa mga tao. To be gentle, not impatient. Thank you, Father, for this day. Thank you for this great message that you have given to us. As we dismiss later, I pray, Lord, na babao namin ang mga bagay at mga principle naming natutunan kay Dorcas, Panginoon. Thank you again. We praise you, Lord. We love you. Holy Spirit, thank you for your guidance. Thank you for your leading. And Lord, may you continue to work upon the hearts of your people. Most especially, Lord, I pray that your word would minister into the hearts to each and every one of us. As we go out and as we dismiss, Lord, give us joy, give us protection, and give us your blessing. We give you back all glory, thanksgiving, and adoration and honor. In Christ's name I pray. Amen. And